Minsan sa buhay natin ay may mga bagay tayo na posible pala nating maranasan kahit hindi inaasahan. At iyon nga ang nangyari sa isang katulong na si Natalia. Ikaw ang nararapat na maging misis ko. Ikaw ang pakakasalan ko. Ha? Kunot noo ang inabot ni Natalia Rodrigo nang marinig niya ang sinabi ng kanyang among si Zahid Ibrahim. Isa itong Arabong Pilipino. Kasal po? Ano pong ibig niyo sabihin, Sir Zahid? Naguguluhan po ako. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpaproseso sa isipan niya ang sinabi nito. Paano siya maniniwala sa sinabi nito? Hindi hamak na isa lang siyang katulong. Zahid, ano kuyukuhan to? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na siya ang nagdakaw ng singsing ng mommy mo? Paliwanag nito habang tinuturo ang singsing. Tingnan mo ang singsing. Hawak-hawak niya. Katunayan lang na ninakaw niya. Kaya bakit mo pakakasalan ng babaeng to? Hindi na napigilan ni Natalia ang sarili. Kahit ayaw niyang sagutin ay nasagot niya. Sandali naman po, Madam Lourdes. Ilang beses ko po bang uulitin na hindi ko ninakaw ang singsing na yan? Nalaglag niyo yan kaya babalik ko sa inyo. Suminghal ito. Sinungaling? Sinungaling ka? Nakita mo ng ugali ng babaeng to, Zahid? Nakita mo kung gaano siya kasinungaling na tao? Sinungaling? Totoo nga pong sinabi ko. Tumigil ka. Sinasabi mo bang ako nagnakaw niyan? Yun bang gusto mong palabasin? Galit na galit si Lourdes Mendoza at panay ang dabog. Kulang na lang ay sumabog na siya sa galit nang dahil sa narinig niya. Siya ang stepmother ni Zahid na madrasta at mukhang pera. Wala ay bang itong hinangad kung hindi ang makuha ang yaman ng pamilya ni Zahid. Huwag mong pagtaasan ng boses si Natalia, Lourdes. Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang boss sa bahay na to. Bigla namang ngumiti ng peke si Lourdes at napangiwi sa inis si Natalia. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nais nito at bakit napakainit ng ulo nito sa mga katulong. Alam ko naman, Zahid. Pero mag-isip-isip ka muna dahil baka mamaya ay magsisi ka. Alam mo naman ang mga tulad nila. Ano problema kung magpapakasal ako sa kanya? Ikakababa ba yun ng dignidad ko? Natural! Hindi hamak na mayaman ang pamilya natin para sa katulad niya. Panalait ni Lourdes at napanganga naman si Natalia. Kahit kailan talaga ay wala na itong ginawa kung hindi laitin silang mga katulong sa bahay ni Zahid. Kung hindi nga lang to parte ng pamilya nila, baka nasabunutan niya na ito sa inis. Siya nagsabi, Lourdes. Napulot niya lang ang singsing ng mommy ko. At mukhang nagsasabi siya ng totoo. Paliwanag ni Zahid at pulang-pula na ang mukha ni Lourdes sa inis. Imbis kasi na aalis siya at ibebenta ang singsing na ngayon ay nasa kamay na ni Natalia na wala pa na parang bula. Kilala ko at kilatis ko na ang lahat ng katulong, Zahid. Napaka-imposible naman ang sinasabi mo na nagsasabi siya ng totoo. Sabay tingin ito kay Natalia. Bakit hindi ka pa umamin, Natalia? Sabihin mo kay Zahid na ninakaw mo at tangkang ibabalik. Pagpupumilit ni Lourdes at napahawak na sa sentido si Natalia. Sumakit kasi yon bigla nang dahil na rin sa stress na nararamdaman niya. Wala po. Wala po akong sasabihin sa inyo. Hindi rin ako nagsisinungaling, Sir Zahid. Hindi ko intensyon na magnakaw at ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pero kung nais niyo akong tanggalin, ayos lang din sa akin. Naramdaman na lang din ni Natalia ang kamay ni Zahid. I told you, Natalia. Ikaw ang magiging misis ko. Pakakasalan mo ako at ako magiging mister mo. May otoridad na saad nito. Paano kita pakakasalan? Naguguluhan ako sa inyo, Sir Zahid. Parang puputok na ang ulo niya sa sobrang sakit. Samantalang ang kasama niyang katulong sa loob ng pamamahay ni Zahid ay gulat na gulat. Siya kasi ang pinakabatang katulong at halos lahat ay may edad na. Nakangiti ang mga ito sa kanya at panay ang thumbs up. Hindi naman din kasi nagkakalayo ang edad nila ni Zahid. Siya ay 28 at 31 naman itong isa. Hindi maaari. Hindi ako makakapayag. Sigaw ni Lourdes at nagdadabog ito sa inis. Kunot noong tumingin naman si Zahid sa kanya at may halong inis. Sino ka para pigilan ako, Lourdes? Baka nakakalimutan mo na stepmother lang kita. Pinapatira lang kita rito kung hindi dahil si daddy ko na mayapa.
Hindi makapagsalita si Lourdes dahil sa sinabi ni Zahid. 1 taon nang namatay ang ama nito at 1 taon na rin siya nag-i-stay sa bahay ni Zahid. Dahil nga hindi naman siya kasal dito, wala talaga siyang makukuha. Kaya ang tanging ginagawa niya ay magnakaw ng mga alahas o pera sa bahay na ito. Hanggang sa napulot niya nga last year ang singsing na iniingat-ingatan ni Zahid. Ang galing sa yumaon niya rin na ina. Ang singsing na iyon ay para sa babaeng papakasalan ni Zahid. Basta sinabi ko ng lahat sa iyo, Zahid. Kung ayaw mong maniwala sa akin ay huwag. Pero sinasabi ko lang, nahahanap talaga ako ng pruweba na siya nagnakaw ng singsing. Para sa iyo lang din naman ang ginagawa ko. Labas sa ilong ang sinabi ni Lourdes at napkapaawang maigi. Kapag naikasal ang dalawa, ay sure na mahihirapan na siya na makakuha ng pera at ibebentang gamit. Siguradong hindi na niya mabibili ang mga luhong gusto niya. Sige, ipakita mo sa akin ang pruweba na sinasabi mo. Kapag hindi mo napatunayan, anong gagawin mo? Kinabahan si Lourdes at hindi alam ang sasabihin. Ano nga bang gagawin niya kung walang pruweba? Basta, hintayin mo na lang. Sabay tingin kay Natalia. Hindi pa tayo tapos. Padabog nang lumabas ng bahay si Lourdes at nakahinga na ng maluwag si Natalia. Parang natanggal ang tinik sa kanyang dibdib na kanina pa niyang gustong maalis. Pero naalala niya na hindi pa rito natatapos ang problema niya. Tinanggal niya ang singsing at muling ibinalik kay Zahid. Alam ko naman po nagbibiro lang kayo sa akin, Sir Zahid. Ito na po ang singsing ninyo. Hindi niyo naman sinabi na may pagka-joker rin kayo. Tumawa siya ng mahina at hindi pinahalata na nahihiya siya. Mukha ba ako nagbibiro kanina, Natalia? Po, hindi kayo nagbibiro? Gulat siyang napabalik sa wisyo at umiling ito sa kanya. Kinabahan tuloy siya bigla dahil iyon lang naman ang ginawa niya. Ang ibalik ang singsing na nahulog ni Lourdes na pagmamay-ari pala ni Zanid. Wala naman po akong ginawa, sir. Ibinalik ko lang ang singsing. Hinawakan nito ang kamay niya at muling isinuot ang singsing. Yun nga ang gusto ko. Gusto ko ng babaeng totoo, Natalia. Alam ko hindi ka nagsisinungaling. Hindi nga po. Utal na saan niya at ngumiti ito sa kanya. Parang mauhulog ang puso niya sa sobrang kagwapuhan ng amo niya. Literal na parang artistahin kasi ang mukha nito at napakabango pa. Tulad nga ng sabi mo, nagsasabi ka ng totoo. Kaya pakasalan mo ko, Natalia. Tumingin siya sa likod at nakita ang mga katulong. Mahinang bumubulong ang mga ito pero naririnig niya yon. Hindi niya maiwasang matawa dahil panay ang tangon ng mga kasama niya at sabi ng oo. Kaya naman napahawak siya sa tiyan at sumakit yon ng dahil sa saya. Alam niyo, Sir Zahid, binibigla niyo naman ako eh. Okay lang naman po siguro kung wag muna tayo magpakasala. Nauutal na tanong niya kahit nahihiya siya. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Hindi ba ako enough? Hindi ba ako ang taste mo? Agad siyang umiling at nag-cross ng arms. Hindi sa ganun, Sir Zahid. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari. Hindi ba pwedeng mag-date muna tayo? Baka mamaya magbago pang isip ninyo. Hindi naman nga kasi malabo dahil baka nabibigla lang si Zahid sa kanya. Nakita niya naman ang paglungkot ng mukha ng mga kasama niya at tila disappointed sa sinabi niya. Hindi naman kasi siya tulad ng mga iniisip ng iba. Kahit nakapos sila sa buhay, hindi niya naman kayang manloko ng tao. Ayaw niya rin na makapag-asawa siya tapos sa huli ay iiwanan din. Kung ganun palang gusto mo, walang problema. Kahit araw-araw kitang ligawan ay gagawin ko. Bigla naman siyang napangiti at hindi maiwasan na kiligin. Narinig niya rin ang mga ibang katulong na kinilig at natawa siya nang mapalingon si Zahid. Bigla silang bumalik sa mga ginagawa nila at pasimple pa rin na sumisinglip. Ikaw naman, masyado mo naman akong pinapakilig. Saan niya at nakatingin sa kaliwang kamay. Saktong-sakto yon at hindi mo lang nilalaglag. Parang sukat na sukat sa kanya ang singsing na galing kay Zahid. Huwag kang mag-alala. Araw-araw kitang pakikiligin. Parang uod na nalagyan ng asin si Natalia. Daig pa niya ang kitikiti kung kiligin. Hindi kasi siya matigil sa kakangiti kahit na bumalik na siya sa kwarto niya. Bukas na bukas kasi ay yayayain siya nitong lumabas at siguradong magugulat ang nanay niya kapag nalaman to.
Dating ang katulong ang nanay niyang si Nelly sa bahay ni Zahid. Napailis siya ng dahil sa pagbintang ng ginawa rin sa kanya ni Lourdes. Kaya malaki talaga ang galit niya rito. Pero nilalagay niya rin sa lugar ang galit niya dahil nga katulong lang siya rito. Kinabukasan, simpleng t-shirt at pants lang ang suot ni Natalia at nakasuot pa siya ng rubber shoes. Hindi naman sa hindi siya nagsusuot ng mga pambabaeng damit tulad ng backless. Pero wala siyang pera para bumili ng luho niya. Kasalukuyan siyang nakasakay sa kotse ni Zahid at hindi niya alam kung saan sila pupunta. Sir, saan po tayo pupunta? Why do you keep calling me sir, Natalia? Fiancé mo na ako, hindi ba? Nanlaki ang mata niya at napaiwas ng tingin. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at hindi alam ang sasabihin. Halos makagat na nga niya ang pang-ibabang labi sa sobrang kilig. Fiancé niya na pala ito. Akala niya naman ay tipong manliligaw pa lang. Zahid. Utal na sambit niya sa pangalan nito at ipinakita naman nito ang ngiti niyang maganda at mapuputing ngipin nito. That's right. Call me Zahid. Ayoko na marinig na tatawagin mo ako sir. Magiging misis na kita kapag napapayag na kita. Bulong nito at tila nakiliti siya. Huwag naman po kayong ganyan, sir. Masyado niyo naman akong pinapakilig. Wika niya at iyon naman talaga ang totoo. Tumawa si Zahid na para bang walang bukas at mas lumabas ang pagiging jolly side nito. Sa tuwing nakakita kasi ni Natalia ito, palagi siyang seryoso. Bago sa kanya na makita itong nakangiti lagi, lalo na nang magkasama niya ito. Dahil dyan, I will spoil you. Bumaba na ng tuluyan ng dalawa sa sasakyan at pumunta sa isang sikat na brand ng mga damit at accessories. Pagkita pa lang sa kotse ni Zahid, nataranta ang mga sales lady. Alam kasi nila na bibili ito at laking gulat na may kasama ito. Lagi kasing mag-isa si Zahid, pero ngayon ay may kasama na siya. Lubos tuloy na paisip ang lahat nang makita ang babaeng kasama nito. Zahid Ibrahim. Isang lalaki ang lumabas mula sa isang kwarto at nanlaki ang mata ni Natalia. Kilala niya ito dahil sikat na sikat ito sa mga magazines at billboards. Hindi niya akalain na makikita niya ito rito at bigla tuloy siyang nahiya. Clint Amber. Tawag ni Zahid at nakipagkamay rito. Ngayon lang ulit kita nakita. Anong sadya? Himala't may kasama ka. Biglang nahiya si Natalia nang tumingin sa kanya si Clint. Parang malulusaw siya sa mga tingin nito at para bang sinusuri ang buo niyang pagkatao. Kaya naman tipid siyang ngumiti at kumapit ng mahigpit sa braso ni Zahid at pasimpleng itinago ang kalahati niyang katawan sa katawan nito. Nagulat na lang siya nang tumawa si Clint. Mukhang mahihain ang kasama mo, Zahid. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nangangagata. Meet my friend, Natalia. Pagpapakilala ni Zahid dito. She's my fiancé, Clint. Fiancé? Niloloko mo naman ata. Oo nga. Ang singsing ng mami mo, isuot niya. Hindi pa rin makapaniwala si Clint sa sinabi nito at nakita ang singsing. Matalik silang magkaibigan kaya alam niya ang tungkol sa singsing. Kung ganun pala nakita mo ng singsing. Dugtong nito at gulong-gulo naman si Natalia habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Yeah, she found it. Sabay turo kay Natalia. Nakita niya raw na nalaglag ni Lourdes kahapon bago umalis. Lourdes? Yung stepmother mong madrasa at mukhang pera. Napahawak si Natalia sa kanyang bibig at hindi maiwasang matawa. Tinawag lang naman kasi ni Clint na madrasta at mukhang pera ang stepmother ni Zahid. Pero totoo naman nga kasi. I think, alam niya hindi ba? Sabay kindat ni Clint sa kanya at natatawa siyang tumango. Congratulations in advance, Zahid. Huwag ka na mag-alala at alam ko na kung anong balak mo bakit ka nandito. Huwag mo rin kakalimutan na akong kukuhanin mong best man, ha? Just do your job, Clint. Yun ang pinunta ko rito. Tumawa at sumenya si Clint sa mga kasama niya. Kahit kailan talaga, di ka na nagbabago eh. Ingat ka rito sa kaibigan ko, Natalia. Nangangagat yan. Ngumiti na lang siya bago tuluyang sumunod sa mga assistants ni Clint. Halos 5 ata ang babae na nasa harapan niya at panay ang kuha ng iba't ibang gamit. Hindi pa man siya nakakapasok sa loob nang makita niya ang isang damit. Nanlaki ang makita niya nang makita ang presyo. 350,000? Damit pa ba to?
Inaisa-isa niya ang mga damit at halos ganun ang presyo. Hindi niya alam kung malabo ba ang mga mata niya o sadyang hindi lang siya marunong bumasa ng numero. Kaso malinaw na malinaw sa kanya na yun talaga ang presyo. Wala bang tig 500 dito? Wala pa naman akong dala ng malaking pera. Bulong niya at napansin ng isang babae na lumapit sa kanya. Isukat niyo po ang mga ito, ma'am. Si Sir Clint po ang nagbigay niyan. Takot na kinuha niya ang damit at hindi alam kung paano ang gagawin. Parang ayaw niya kasing hawakan yon sa sobrang mahal. Inamoy niya patuloy ang kanyang kilikili bago sinuot ang dress na nude color at lagpas tuhod. Mabango naman ang kilikili ko. Wala namang putok. Natatakot siya na baka mamaya ay mahawaan niya ang damit kung meron man siya. Pero alam naman ni Natalia na never siyang nagkaroon noon. At sa katunayan ay kahit hindi siya maglagay ng deodorant ay mabango ang kilikili niya at never pinagpapawisan. Inabot ang halos 2 oras bago tuluyang natapos si Natalia at laking gulat niya nang makita ang sarili sa salamin. Maging ang mga nag-assist sa kanya ay nagulat din. Literal na instant na gumanda siya at hindi na mamukaan. Wow, sobrang ganda niyo po, ma'am. Grabe nga, parang si ma'am na ang pinakamagandang nakaayusan natin eh. Kaya nga eh, ang ganda niyo, ma'am. Samot-saring papuri ang natanggap niya sa mga ito. At hindi rin siya makapaniwala na nagbago ang itsura niya. Talagang gumanda siya ng bongga. Ako ba to? Opo, ma'am. Kayo nga po yan. Kinikilig na saad ng isa. Thank you so much. Mula sa buhok at hanggang kuko ay nagbago. Literal na babaeng-babae na siya at medyo naiilang pangang naglakad sa heels. Buti na lang at hindi ganun kataas ang takong niya at nasa 2 inches lang yon. Paglabas niya ng kwarto, talagang tumigil ang mundo ni Zahid. Hindi siya makapaniwala na si Natalia yon dahil sa sobrang ganda. Ang ganda. Wika ni Zahid at lumingon din si Clint. Kahit maging ito ay nagulat at kung siya ang tatanungin. Kung hindi niya lang alam na fiancé ito ni Zahid, siguradong liligawan niya rin ito. How do I look, Zahid? May halong hiya na sambit ni Natalia at hindi makatingin. Ang ganda mo, sobra. Bigla naman siyang napangiti nang nakatungo at kinilig. Naramdaman na lang niya ang kamay ni Zahid na humawak sa kamay niya. Kaya ngayon ay magka-holding hands na sila. Thank you, Clint. Mauna na kami at may tip ka para sa akin. Wag na, Zahid. Parang hindi naman tayo magkaibigan eh. Wag mo na akong bayaran. Yan ang regalo ko sa'yo dahil nagbibinata ka na. Pare-pareha silang natawa sa biro ni Clint. At paano nagbibinata ang isang 31 years old? I'll message you later. Tuluyan na nga nagpaalam si Zahid kay Clint at pumunta pa sila sa iba't ibang store at bumili ng gamit ni Natalia. Kahit na ayaw na niya, ay hindi pa rin nagpapatinag si Zahid. Sa sobrang daming pera nito, kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi yun mauubos. Masyado ka namang magastos, Zahid. Sobra-sobra ng mga to. Hindi na niya napigilan ang sarili na magreklamo. Pababa na kasi sila ulit sa kotse dahil nandito na sila sa bahay ni Zahid. Isang napakalaking mansyon na may malaking lupain. Isa itong private property at hindi rin basta makakapasok kung hindi ka nagtatrabaho rito o parte ng pamilya ni Zahid. I told you, Natalia. Kung kailangan kitang ligawan araw-araw, gagawin ko. Para lang mapasagot kita at maging misis ko. Tama na nga yan, Zahid. Ayan ka na naman sa mga banat mo eh. Hindi ako magsasawa para sa'yo. Kinikilig na pumasok ang dalawa sa loob ng bahay at sinalubong sila ng mga katulong para kuhanin ang mga dala nilang gamit at pinamili. Gulat na gulat sila nang makita si Natalia at hindi mamukaan. Parang kanina lang ay nakasuot lang ito ng simpleng damit at isa pang ganap na katulong. Ngayon ay para na siyang tunay na asawa ni Zahid. Zahid! Biglang nagulat si Natalia nang may tumawag kay Zahid. Tumaas ang kilay niya nang makita ang isang dalaga na para bang hindi nalalayo sa edad niya. Yumakap ito sa binata at napaatras siya. Sino naman ang babaeng ito para yakapin si Zahid? Hey, huwag mo ko yakapin. Agad siyang tinulak ni Zahid nang hindi naman malakas. Dahil sa gulat nito, ay agad din itong nang sorry. Sorry, Zahid. Namiss lang talaga kita.
Alam ko naman na hindi mo pa ako nalilimutin eh. Sambit nito at halata mong gumagawa ng paraan para mapansin siya ni Zahid. Bella Mendoza. Biglang napaisip si Natalia nang marinig ang apelyido nito. Kasunod nun, ang paglabas ni Lourdes at gulat na makita siya. Paano naman hindi sila magugulat kung gumanda nga si Natalia ng sobra? Zahid, nandiyan ka na pala at sino yung kasama mo? Tanong ni Lourdes kahit na may kutob na siya kung sino ito. Hindi lang talaga siya makapaniwala dahil nag-iba ang itsura nito. Anong sinong kasama ko? Of course, may fiancé. Natalia Rodrigo. Ha? Fiancé mo? Hindi ba't yan yung katulong nyo? Paanong siya yun? Gulat na wika ni Bella at nakatingin sa ina. Akala niya ay pangit at gusgusin ang katulong na ito. Pero bakit ganito ito kaganda? Mas maganda pa ito sa kanya. May problema ba, Bella? Ano problema mo kay Natalia? Nagiba ang tono ng boses ni Zahid at nakaramdam naman ng takot si Natalia. Agad niya itong hinawakan sa braso at napangiwi si Lourdes sa nakita niya. Ang bilis mo naman ata, Natalia. Sinabi ko sa iyo na hindi pa tayo tapos, hindi ba? Nakahutot ka na agad kay... Natigilan si Lourdes nang lapitan siya ni Zahid. Pwede bang tumigil ka na? Gusto mo bang palayasin kita rito? Galit na saad ni Zahid at nanilisik ang mga mata nito sa galit. Anong karapatan ng pagsalitaan si Natalia ng ganyan? May magagawa ka ba kung siya ang gusto kong pakasalan? Napalunok ng laway si Lourdes at kunwaring ngumiti. Pero sa loob-loob niya ay galit na galit at inis na inis siya kay Natalia. Hindi ka naman mahapbiro, Zahid. Alam mo naman ng mga magulang, concern lang sa anak. I am not your son, Lourdes. Tumaas ang kilay ni Lourdes at muling hindi nakapagpigil. Hanggang ngayon ba, ay hindi mo pa rin matanggap na nanay mo ko? What are you saying? Naging babae ka lang naman ng daddy ko. Ano bang ini-expect mo? Ang buong sala ay napuno ng tensyon. Maging si Natalia ay nagulat sa usapan ng dalawa. Matapos ko mag-care sa'yo, yan na nga sasabihin mo? Hindi na bale. Basta lahat ng sinabi ko sa'yo ay totoo. Huwag kang magpaninlang sa babaeng yan. At itinuro si Natalia at hindi naman ito nag-react. Wala naman kasi talaga siyang ginawang masama para matakot. Hindi na bale. At saka si Bella pala ay malimit na rito. Para naman may kasama ko. Bahala ka sa buhay mo. Ayoko lang na istorbohin mo kami. Naramdaman na lang niya na hinila siya ni Zahid. Laking gulat niya nang umakyat sila sa taas at pumunta sa kwarto nito. Nag-aalangan naman siyang pumasok dito dahil kwarto ito ng binata. I know what you're thinking. Pumasok ka na rito sa loob. Bago pa akong bumuhat sa'yo, papasok. Banta ni Zahid. Dahil walang choice si Natalia, pumasok na rin siya sa loob. Naiilang na masanggi ang mga gamit nito at ang amoy ng kwarto nito ay hindi pa rin nagbabago. Nang dahil na rin sa mga pabango na laging ginagamit nito. Simula ngayon, dito ka na sa kwarto ko matutulog. Nanlaki ang mata niya at tumingin sa binata. Seryoso lang at walang emosyon. Ha? Dito sa kwarto mo? Hindi ba kwarto mo to? Naguguluhan niyang tanong at napasa po sa ulo si Zahid. Oo nga. Kwarto ko at kwarto natin. Alangan namang sa baba kita patulugin. Doon ba nga mo sa dati mong kama at kwarto? Tumango siya dahil doon naman talaga ang kwarto niya. Ano bang akala mo? Pagtatrabahuhin pa rin kita. Dito ka na sa kwarto ko at dito ka na rin matutulog. Hindi ka nagagawa ng gawaing bahay dahil ayoko. Sabay turo sa kama niya. Bigla naman tuloy na ilang si Natalia dahil parang hindi niya kayang hindi magtrabaho. Tila nagising na lang siya at magiging asawa na niya ang Arabong Pinoy na ito. Sandali lang naman, Zahid. Paano ako magpapadala sa nanay ko kung hindi ako magtatrabaho? Tinatanong ba yan? Bibigyan ko. Kahit magkano. Magkano bang gusto mo? 1,000,000? Napahawak siya sa bibig niya at nilapitan ito sa gulat. Hindi niya alam na nahampas niya na pala ito. Ang sadisa naman ng magiging misis ko. Bakit mo ako hinampas? Anong 1,000,000? Nababaliw ka na ba? Anong akala mo sa 1,000,000? Bariya? Bakit? Hindi ba?
Barya lang naman talaga sa akin ang 1,000,000 ah. Napabuntong hininga siya at hindi makapaniwala. Kaso, bigla niyang naalala ang suot niya ngayon na halos nagkakahalaga ng ilang milyon. Sa damit na suot niya pa lang ay nakakatakot na ang presyo. Gusto na nga niyang hilahin si Zahid kanina para umalis at wag nang bumalik sa store na yon. Malay niya ba na doon pala siya dadalhin ni Zahid? Hindi ka ba maghihirap sa lagay na yan? Curious na tanong niya at tumawa naman si Zahid. Ako? Maghihirap? Kalokohan. Mayabang na sambit nito. Ano bang akala mo sa akin, Natalia? Dito lang ako mayaman. May negosyo at bahay rin kami sa Saudi Arabia. Nakikinig pa lang siya, parang natatapakan na ang pagkatao niya. Dahil isang hamak na katulong lamang siya at wala pa nga siya sa kuko ni Zahid. Kahit ata sa dulo ng buhok ay hindi niya ito marireach. Ang yaman mo naman pala talaga. Oo, kaya kapag naging misis kita, natural lang din ay ayaman ka. Ibibigay ko lahat ng gusto mo kapag pumayag ka. Sayang naman ang kagwapuhan ko, Natalia, kung hindi kita makukuha. Nag-flying kiss ito at natawa siya. Hindi niya alam na ang seryosong Zahid na kilala niya ay ibang-iba pala talaga. Sweet pala ito at literal na mapagbigay. Samantalang kilala talaga ang mga mayayamang Arabo na galante sa mga tao. Lalo na kung talagang sila ay mayaman, tulad ni Zahid. Halos lahat na ata nang makita nito kanina sa store ni Clint ay gustong kuhanin. Lumipas ang ilang linggong pagsasama ni Zahid at Natalia. Pilit na kinakalma ng dalaga ang sarili nang dahil kay Bella. Napapansin niya kasi na simula nang makita niya to, palagi na itong nandito at hindi na nga umaalis. Alam mo, Natalia, yang si Bella, manang-mana kay Madam Lourdes. Oo nga, hindi ko nga alam anong ginagawa niyan dito eh. Hindi na nga umalis. Buti na lang talaga at gustong-gusto ka ni Sir Zahid. Napakaswerte mo, Natalia. Nagustuhan ka lang naman ni Sir at sure na aahon ka na sa kahirapan. Siniko niya ang isang katulong habang nasa labas sila ng bahay at nagwawalis ang mga ito. Ngayon kasi ay hindi na siya naglilinis tulad ng dati at isa na siya sa pinagsisilbihan. Kahit na ganoon ay tinatrato pa rin ni Natalia ang lahat ng kaparehas niya dahil doon naman talaga siya nagsimula. Hindi ko nga alam kung bakit nahulog sa akin si Sir Zahid eh. Nang dahil lang ba sa singsing? Minsan napapaisip siya dahil nga baka magbago pa ang isip nito at paltan siya. Ano ka ba naman? Huwag mo na yung isipin pa. Ang mahalaga ay yung ngayon. Saktong-sakto at hindi nalayo ang edad ninyo. At kung kami yan, abay napakaswerte naman namin. Kaso may mga anak at asawa na kami. Kaya tamang-tama lang na ikaw ang nakakita ng singsing. Palibhasa kasi, ayaw pang umamin ni Madam Lourdes na siya naman talaga ang nagnakaw nun eh. Parang hindi niya yung ginawa sa nanay mo. Bumalik na naman sa alaala niya ang mga nakaraan na ayaw na rin niyang balikan. Hayaan niyo na, may hustisya rin para roon. Dito muna ako sa loob at titingnan ko si Zahid. Nagpaalam na siya at pumasok sa loob. Saktong-sakto, nanlaki ang mga mata niya na makita ang peking pagtalisod ni Bella at natapon ang hawak-hawak nitong juice sa suot na polo ni Zahid. Dahilan na makita ang maganda nitong katawan. Oh my God, Zahid! I'm sorry! Malanding saad ni Bella at hinawakan ang dibdib ni Zahid at pinunasan gamit ang panyo na hawak-hawak niya. Bigla siyang nakaramdam ng inis. Pwede bang alisin mo yung kamay mo? Galit na wika ni Zahid at napalingon ito. Nagulat siya nang makita si Natalia. Natalia, baka kung anong iniisip mo. May halong takot sa boses ni Zahid pero hindi niya yun pinansin. Sa halip ay lumapit siya rito at hindi niya alam kung bakit hinilikan niya ito. I know, nakita naman ang dalawa kong mata. Mayabang na saad niya at nanlaki ang mata ng binata. First kiss niya yon kay Natalia at para bang nagiinit ang katawan niya. Bakit mo hinalikan si Zahid? Tinaasan niya ng kilay ito at tiningnan mula ulo hanggang paa. Bakit? May problema ba? Nakalimutan mo na bang fiancé niya ako? Hindi pa kayo kasal, Natalia. Maaari ko pa siyang... Hindi nito na ituloy ang sasabihin ng pangunahan niya ito. Pwede mo pa siyang agawin. Yun bang ibig mong sabihin? May araw ka rin. Biglang lumabas si Bella ng inis na inis. Habang si Zahid naman ay nakangiti sa gilid.
Napansin yun ni Natalia at siniko ito sa dibdib. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Magbihis ka nga. Inis niyang wika at hindi niya alam bakit siya nagkakaganito. Talagang nabadrip siya nang makita niya si Bella. Alam niya naman na napakaganda nito at mas maganda ito sa kanya. Pero hindi rin naman siya nagpapatalo. Lalo na ngayon at medyo nagkakamabutihan na sila at medyo close na rin ang isa't isa. Ngayon pa ba siya susuko? Hindi mo naman sinabi nagsiselos ka, Natalia. Tingnan niya ito ng masama at saka umirap. Ako? Nagsiselos? Hindi Bakit ako magsiselos? Hinawakan niya lang naman ang dibdib mo. So nagsiselos ka nga. Huwag ka nang magselos, Natalia. Nakatali ng puso ko sa'yo at ang mga mata ko. Mahina siyang natawa sa sinabi nito. Ang corny mo talaga, Zahid. Magbihis ka na nga at baka makita ka pa nilang ganyan. Nagulat siya nang hilahin siya nito at mapalapit sa kanya. Bumilis tuloy ang tibok ng puso niya at nahawakan pa ang abs nito. Sa sobrang tigas ay pwedeng ipokpok sa ulo. Samahan mo ko. Hindi ako marunong magsuot ng damit eh. Aray naman, Natalia. Napakasadista mo talaga. Kinurot niya ito at itinuro ang second floor kung saan nandoon ang kwarto nila. Akyat na, Zahid. Ang kulit-kulit mo. Talagang kukurutin pa kita kapag talagang hindi ka sumunod. Bilis na't ang lagkit mo eh. Umakyat siya kasama si Zahid at kinuhanan niya ito ng bagong damit. Nahirapan pa nga siya dahil halos lahat ng damit nito ay parang polo. Wala siyang makita na normal na sando. Anong klase ba kayong mayayaman? Simpleng sando lang ay wala. Ano yan? Puro na lang pampapogi yung meron ka. Nang tingnan niya ito, ang mukha nito ay tila nagyayabang. Kaya binato niya ito ng unan. Pero agad din naman itong nasalo. Ganun talaga. Kaya nga pogi. Di puro pampapogi lang ang meron ako. Imbis na mainis siya rito, ay natawa pa siya. Sa tuwing bad trip at nagagalit siya rito, ay may baon na agad itong biro. Palagi tuloy siyang kinikilig at cancel ang bad trip. Tuluyan na nga siyang lumapit dito at tinanggal ang damit sa pagkakasabit. Susuotan na ang mahal na prinsipe. Sambit niya at hirap na hirap nang dahil sa laki ng katawan nito. Isa, Zahid umayos ka nga. Kiss muna. Nanlaki ang mata niya nang maalala ang ginawa kanina. Bigla tuloy siyang nahiya at hindi makatingin dito. Ayoko nga. Utal na saad niya pero agad siyang binuhat nito at inupo sa kanyang hita. Kiss muna, Natalia. Pagbigyan mo naman ako ngayon Hindi sapat ang ginawa mo kanina eh. Pakyut na saad nito at umiling siya. Hindi. Tama na yung kanina. Tangkang aalis na sana siya nang hilahin siya nito pabalik. Nang dahil sa laki ng mga braso at bisig nito, talagang hindi niya magawang tumayo. Isa, Zahid Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Utal niyang sambit at naramdaman na lang niya ang labi nito sa labi niya. Nang dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na niya napansin to. Kung ayaw mo, di ako na lang magkukusa. Bulong ni Zahid at kumiliti yon sa tenga niya. Gustuhin man niyang itulak si Zahid ay hindi niya magawa. Wala pa rin itong suot na damit at tanging pang ibaba. Ngunit parang kinakabahan siya dahil parang nararamdaman niya yon. Sa una ay soft lang si Zahid. Kaso nga lang, nang tumagal-tagal ay nahihirapan na siyang huminga. Mas lumalalim kasi ang halik nito sa kanya at binuhat sa pagkakaupo at inihiga. Ang hirap magpanggap, Natalia. Wala akong gagawin ko hanggat hindi ka papayag na magpakasal sa akin. Ngumiti naman siya at hinalikan ito. Hayaan mo, Zahid. Kapag ready na ako, papayag na ako. Nagyakapan silang dalawa matapos ang halik na naganap. Medyo kinikilig siya dahil sobrang sweet ni Zahid sa kanya. Mas lalong humigpit ang yakap niya dito at sabay silang natulog. Samantalang si Bella at Lourdes ay walang ginawa kung hindi ang magtalo. Matapos kasing ikwento ni Bella ang nangyari, hindi na rin matigil sa kakahanap ng paraan si Lourdes dahil gustong-gusto niyang pabagsakin si Natalia para hindi na matuloy ang kasal nito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na gumawa ka ng paraan? Kung kailangan mong landiin, gawin mo. Kailangan ikaw ang mapangasawa ni Zahid, Bella. Paano ko nga gagawin yon? Hindi nga ako pinapansin ng lalaking yun eh. Baktol ni Bella sa ina. Kung tutuusin nga ay kasalanan mo to, Mom. Kung sana noon pa lang, dinala mo ko rito.
di sana kung pakakasalan niya. Malay ko ba na yun lang palang hinahanap niya sa babae? Gaano ba kahirap na magpanggap ako na pulot kong singsing kahit tinakaw mo naman talaga? Tumaas ang kilay ni Lourdes sa anak at nilapitan ito at medyo hinigpitan ang hawak sa buhok nito. Sinasabi mo bang kasalanan ko? Kasalanan ko bang bubita ka? Ang dali-dali ng inuutos ko sa'yo, hindi mo magawa. Gusto mo bang maghirap tayo, ha? Gusto mo bang ang kininangatalya na yon ang dapat ay sa atin? Giit niya at agad na hinila ni Bella ang buhok niya. Of course not. Ayoko nang bumalik sa hirap, no? Ano na lang ang sasabihin ng friends ko? Kaya gumawa ka ng paraan. Wait, parang may naisip ako. Ngumiti si Lourdes habang nakatingin sa kanyang alahas. Ngiting tagumpay agad ang naramdaman niya dahil may naisip siyang paraan para mapabagsak ito. Lumipas ang 1 linggo at napansin ni Natalia na hindi pa rin bumabalik si Lourdes at Bella. Napaisip tuloy siya kung saan pumunta ang dalawa. Pero nagkibit-balikat na lang din dahil pakiramdam niya ay maluwag ang bahay at walang sinuman ang nagtatangkang manggulo sa kanila. Kumain na ba kayo? Tanong niya sa mga kasamahan niyang katulong noon. Huwag mo kaming alalahanin, Natalia. Alalahanin mo ang sarili mo dahil malapit ka na maging misis ni Sir Zahid. Bakit ba ayaw mo pang sagutin? Oo nga, kung ako sa'yo ipapayag na ako. Naku, andyan na yung madrasta. Napalingon si Natalia sa gulat nang makita si Lourdes at Bella. Magkasama at sobrang saya. Hindi niya tuloy maiwasan na mapakunot ang noo dahil sandamakmak na mga paper bags ang dala nito. Laking gulat nito nang lumapit ito sa kanya at ibot ang mga ito. Hindi ka malang ba tutulong, Natalia? Masyado ka naman atang nagmamataas. Sambit ni Lourdes. Aho, anong nagmamataas? Hindi mo lang kami sa lubungin at tulungan. Yun ba ang nais mo? Nanay pa rin ako ni Zahid. Ewan ko ba kung ano nakita niya sa'yo? Pilit niyang kinakalma ang sarili habang nakatayo at bitbit ang mga paper bags. Saktong-sakto kasi ay wala rin si Zahid. May kinakailangan itong asikasuhin dahil nagkaroon ng problema sa kumpanya. Hindi na rin kasi ito kayang i-handle ng sekretary niya, kaya agad itong tumawag at humingi ng tulong. Kung ganon, saan ko po ilalagay ang mga to? Magalang na sambit niya at tinapik siya nito sa braso. Ganyan! Ganyan ang sinasabi ko. Gaano ba kahirap na tulungan ako? Napapikit siya at pinipilit na hindi mairap. Lahat din ng katulong sa bahay ay nakatingin sa kanila at ngumiti lang siya ng tipid. Halata sa mukha nila na nag-aalala ito sa kanya. Doon mo ilagay sa kwarto namin ang mga yan. Fine. Inilagay niya ang lahat ng pinimili ng mga ito sa kwarto ni Lourdes. Tulad ng inaasahan niya, ang kwarto nito ay laman ng mga mamahaling gamit. Ang bags niya ay tadtad rin sa dami at hindi naman nagagamit. Mostly lahat ay nakadisplay lang at ginagamit lang para sa mga importanteng events. Madadala niya kaya sa hukay ang mga yon kapag namatay siya? Pilosopong wika. Sa dami ng bag, hindi na alam kung anong gagamitin. Kahit ata mag-iba ng bag araw-araw kaya eh. Hindi na niya mabilang ang bag na yon, pero hinayaan niya na. Nang siya ay lumabas, nakita niya ang dalawa na kumakain habang pinaghahain ng mga katulong sa bahay. Okay na po, Madam Lourdes. Simpleng saad niya at walang gana. Yan, ganyan ang gusto ko. Sige na't makakaalis ka na. Nang umupo siya sa sofa at tumingin sa kanyang cellphone, bago yon at galing kay Zahid. Nakita niya ang sweet message nito at napangiti. Kahit kailan ay sobrang sweet nito kahit na busy sa trabaho. Mga ilang minuto lang na matapos si Lourdes at Bella nang pumasok sa loob ng kwarto. At nagulat siya nang lumabas ito at biglang nag-iingay. Natalia! Natalia! Sigaw ni Lourdes at pulang-pula ang muka. Dahil sa takot niya, napatayo siya. Kinabahan talaga siya ng maigi dahil hindi niya alam kung ano ang sinisigaw nito. 1 linggo kami nawala ng anak ko rito. Sinong nagtangkang magnakaw ng alahas ko sa kwarto? Alam niyo bang napaka-importante nun sa akin? Nilapitan niya ito kasama ang mga katulong na takot at nakatungo. May lakas naman ng loob na magsalita siya dahil wala naman si Zahid dito. Siguradong mamaliitin na naman sila ng babaeng ito.
Ano po bang problema niyo, Madam Lourdes? At saka, anong alahas po bang sinasabi niyo? Alangan naman na hindi niyo nilak ang pinto niyo. Matapang nasambit niya at nakita niya kung paano umikot ang mata ni Bella. Kung mahaba lang ang kuko niya, baka natusok at nadukot niya na yun. Ang sabi ko, ang alahas ko ay nawawala. Sino naman ang kukuha nun? Kayo lang naman ang nandito. Oo nga, Natalia. Hindi ba't ninakaw mo rin yung singsing ni Zahid? Ayaw mo pang umamin na ikaw talaga nagnakaw nun? Natawa siya ng hindi oras nang dahil sa sinabi ni Bella. Sinamaan niya ng tingin si Lourdes dahil sobra-sobra na ito. So pinagbibintangan niyo na naman ako. Ilang beses ko bang sasabihin na napulot ko lang ang singsing na yon? Ibabalik ko ba yun kung kinuha ko? Eh di sana matagal na akong wala rito at nagsisilbi kay Zahid. Mayabang na saan niya dahil totoo naman. Pwede siya makabili ng malaking bahay sa singsing na iyon dahil nagkakahalaga lang naman ng milyon-milyon ang singsing ng ina ni Zahid. Maiiahon niya sa hirap ang pamilya niya kapag binenta niya ang singsing. Parang sinabi mo na sila ang nagnakaw. Sabay turo sa mga katulong. Takot na takot ang mga ito at hindi maipinta ang muka. Sige, halugugin niyo ang buong kwarto nila. Tingnan natin kung may makikita kayo. Malakas ang kutob niya na walang makikita ang mga ito. Kaya pare-parehas silang nagbunta sa kwarto ng mga katulong at iniisa-isang kuhanin ang mga gamit nito. Kaso wala silang nakita na kahit na ano. Kaya mayabang na hinarap ni Natalia ang dalawa habang nakapamaywang. Ano? May sisisihin na naman ba kayong iba? Ganyan bang ugali niyo? At sumasagot ka na, Natalia. Inis na saad ni Lourdes. Kita niyo yan, ha? Kita niyo ang ugali kapag wala si Zahid. Nasaan ba si Zahid para malaman niya na ang babaeng ito ay peke? Dahil sa inis niya, hindi na niya maiwasan na magsalita. Pwede ba, madam? Tumigil na kayo. Kung namalaman ang gamit niyo, hanapin niyo. Huwag niyong isisi sa iba ang kapabayaan ninyo. Ah, ganon. Bakit hindi natin puntahan ang kwarto mo? Sigurado ako na ikaw ang kumuha nun. Duro nito at matapang na tumango si Natalia. Bakit siya matatakot kung alam niya sa kanyang sarili na wala naman talaga siyang tinatago? Sige, kapag wala kayong nakita, anong gusto mong gawin ko? Tahimik na ba kayong dalawa after nun? Sige, pero pag may nakita kami, ipapakulong kita at iiwanan mo si Zahid. Napasinghap siya at hindi makapaniwala. Maging ang mga katulong ay hindi maiwasan na mag-react sa sinabi ni Lourdes. Kaso walang emosyon na ipinakita si Natalia. Tumango siya at sinamahan sa taas. Pero agad siyang natigilan nang magsalita si Lourdes. Saan ka pupunta? Bakit pupunta ka dyan sa taas? Medyo utal-utal na saad nito. Tinaasan naman ito ng kilay ni Natalia dahil sa pagtataka. Bakit? Hindi ba't sabi mo sa kwarto ko? Ang kwarto ko ay nasa taas. Ang kwarto ni Zahid ang tinutukoy mo. Paano mo naging kwarto ang kwarto ni Zahid? Hindi ba't doon ang kwarto mo? Itinuro niya pa ang isang kwarto ng mga katulong kung nasaan ang kwarto niya noon. May ilan siyang mga gamit doon pero hindi niya na yun dinala sa kwarto ni Zahid dahil pwede naman na doon. Okay, fine. Kung yun ang tinutukoy mo. Naglakad sila papunta sa kwarto na yon at agad namang hinalughog ni Lourdes at Bella ang buong kwarto. Ano? May nakita kayo? Huwag kang magpakampante, Natalia. Siguradong nandito lang yon. Ikaw ang nagnakaw ng singsing, kaya hindi malabong kunin mo rin ang alahas. Natigilan si Lourdes nang magsalita si Bella. Napatingin din tuloy si Natalia sa sobrang gulat at kaba. Ito, bakit nasa bag mo? Akala ko ba wala kang ninanakaw? Agad niyang nilapitan ang bag niya at laking gulat na hindi lang isa, dalawa o tatlong alahas ang nandoon. Kung hindi marami talaga at takang-taka na hinarap ang mga ito. Paano yun napunta sa bag ko? Wala akong ninanakaw. Hindi na nga ako pumunta sa kwartong to. Kaya imposible. Imposibleng ano? Ano na naman ang ipapalusot mo? Huwag mong sabihin na kami pa ang nagsisinungaling. Kitang-kitang ebidensya na ikaw ang nagnakaw ng mga yan. Kaya paano kami maniniwala na hindi ikaw yon? Muling binalikan ni Natalia ang bag niya at inalis lahat ng alahas. Hindi naman makapagsalita ang mga katulong dahil wala rin silang masabi.
Alam nila na hindi na pumupunta rito si Natalia. Kung pupunta man siya, siguradong makikita siya ng mga katulong na kasama niya. Kaso hindi nga. Kailangan na nating tumawag ng pulis, Mom. Hindi pwedeng may magnanakaw sa bahay na to. Nakakahiya. Panay ang iling niya at hindi makapaniwala. Teka, anong pulis? Anong pulis ang sinasabi niyo? Utal na tanong niya, pero hinawi lang ni Lourdes ang kamay niya. Bakit hindi ka na lang sa police station magpaliwanag? Nagsisinungaling ka pa, kitang-kita ka na. Nakita niya kung paano tumawag ng pulis si Lourdes at gusto niyang kunin ang cellphone nito, pero hindi naman niya kaya. Pwede bang pag-usapan muna natin to? Bakit tumatawag ka ng pulis? Hindi mo pa naman napapatunayan na ako nga ang may sala at kumuha niyan. Malay ko ba kung may naglagay lang dyan? Panay ang pagtatanggol niya sa sarili. Pero parang bingi lang ito at hindi nakikinig. Kahit na hindi siya ang kumuha at ayaw niyang kabahan, pero hindi niya maiwasan. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya makukulong kapag nagkataon. Lumabas na ang mga ito habang siya ay nakasunod lang. Pilit niyang hinihila ang damit ni Lourdes pero tinatabig niya lang ito. Hoy, wag mo nga akong mahawak-hawakan. Hintayin mo lang talaga at ipapakulong kita. Hindi na napigilan ni Natalia ang mapaiyak. Bigla siyang natakot, lalo na wala rito si Zahid. Hindi naman niya ito matawagan dahil na rin sa kaba na nararamdaman niya. Parang natroma siya sa nangyari sa nanay niya nang patalsikin din ito ni Lourdes dito. Tandang-tanda niya na pumunta pa siya sa presinto para lang mailabas ang nanay niya. Naramdaman na lang niya ang kamay ng isang katulong at inalalayan siya. Huwag kang kabahan, Natalia. Alam naman namin na nagsasabi ka ng totoo. Baka mapano ka. Bulong nito at tumango naman ang isa pang katulong. Oo nga, Natalia. Kalma ka lang. On the way na si Sir Zahid. Biglang nagliwanag ang mukha ni Natalia at napatingin sa dalawang magnanay. Nasa labas ito at tila may kinakausap. Iyan ho, magnanakaw ng alahas ko. Hulihin niyo yan at yan ang lahat ng testigo. Itinuro ni Lourdes ang mga katulong maliban kay Natalia. Kaya naman agad na napakapit siya ng mahigpit sa braso ng isa sa mga kasama niyang katulong. Nanlalambot ang paa niya at hindi siya makatayo. Ito pong hulihin namin, Madam Lourdes. Tanong ng pulis at nang tingnan siya nito, para ba nagdadalawang isip pa ito? Akala ko po ba katulong ang gnanakaw? Bakit parang hindi naman mukhang katulong ito? Ibang-iba na kasi talaga ang itsura niya sa tuwing nakasuot siya ng make-up at nakaayos. Basta ho ay damputin niyo ang babaeng yan. Magaling pa kayo sa akin at nagnakaw nga yan. Ano kaguluhan to? Gulat na napatingin ang lahat sa pinto at mabilis itong niyakap ni Natalia. Bigla na naman siyang napaiyak at nangangatal ang kamay niya. Hindi siya makapagsalita dahil sa nakikita niya. Pakiramdam niya ay hindi na siya makakabalik pa kapag hinuli siya ng mga pulis nang dahil lang sa maling bintang. Sir Zahid Ibrahim. Gulat na gulat ang pulis nang makita si Zahid. Sinong hindi makakakilala sa isang to? Bukod sa ubod ng yaman niya, marami rin siyang kilalang tao na matataas ang posisyon. Sir, huli lang po namin ang kasama niyo. Utal na sambit ng pulis at ang ugat sa leeg ni Zahid ay lumabas na lang bigla. Ang alam mo ba, ay hindi ko alam ang pinagkakagawa ninyo. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang boses ni Zahid. Gusto nitong magwala nang makita niya ang video sa kanyang cellphone. Lahat na nangyari sa bahay na ito ay monitored niya. Sadyang naging tanga lang siya sa part na tamad siyang mag-check nito. Hindi niya alam na may ginagawa na palang katarantaduhan ang stepmother niya matagal na. Zahid, anong ibig sabihin mo? Nangangatal na sambit ni Lourdes at kinakabahan ng maigi. Nakita namin sa bag niya ang mga alahas ko. Alangan naman na hindi ako mag-react. Sinabi ko naman sa'yo na magnanakaw ang babaeng yan. Pinagpipilitan pa rin ni Lourdes ang nais niya. Habang si Bella ay takot na sa tabi. Hindi siya makapagsalita at ngayon lang din siya nakaramdam ng takot sa katawan. Nang makita niya kasi ang aura at tingin sa kanya ni Zahid, parang hindi siya makahinga sa sobrang titig nito. Nakakalugsaw at nanilisik ang mga mata. Pinagbibintangan mo na naman ang fiancé ko. Yan bang ibig mo sabihin, Lourdes? Napalunok na lang din ang mga pulis. Hindi nila alam na fiancé pala ito ni Zahid.
Kung late itong pumunta at nadakip nila ito, siguradong pare-pareha silang mawawalan ng trabaho. Ayaw naman nilang mangyari yon dahil lang sa pagkakamaling ito. Paano hindi ko pagbibintangan ng babaeng yan? Ninakaw niya ang alahas ko. Sabay turo sa mga katulong. Sige, tanungin mo sila, Zahid. Nakita ko ang mga ito sa bag niya. Hindi ba yun pagnanakaw? Ipinakita ni Lourdes ang mga alahas niya na nasa bag ni Natalia. Kaya naman agad sumagot ang mga katulong. Hindi po yan totoo, Sir Zahid. Takot na sambit ng isa. Ha? Anong sinasabi mo? Ako ba nagsisinungaling? Kitang-kita niyo naman ang lahat. Tumahimik ka na, Lourdes. Akala mo ba maiisahan mo ko? Nilingon ni Zahid si Bella na hindi makatingin. Ikaw, umamin ka sa akin kung ayaw mo mabulok sa kulungan. Nag-alangan naman si Bella na tumayo at hindi makatingin sa ina. Hindi po totoo ang lahat. Si Ma'am talagang may gawa ng lahat. Siya rin yung naglagay ng mga yun sa bag ni Natalia. What did you say? Bawiin mo ang sinabi mo, Bella. Bawiin mo! Tangkang sasabunutan na niya ito nang pigilan siya ng mga pulis. That's enough, Ma'am. Ayoko makulong. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko sa akin kapag nakulong ako? Aminin niyo na kayo ang may kagagawan nito. How dare you? Ang kapal na mukha mong ilaglag ako. Tandaan mo to, Bella. Hindi ka mabubuhay nang hindi dahil sa akin. Hindi ka kakain kung hindi dahil sa akin. Kaya walang hiya kang anak. Wala kang utang na loob. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig nila. At si Bella ay bigla na lang ding umiyak. Noon pa man ay masama ang loob niya sa ina. Dahil pilit siya nitong inuutusan na baguhin ang sarili niya. Kahit na hindi naman talaga siya ganito. Mabait naman siyang bata at napagbigay rin. Sadyang namamanipulate lang siya ng ina nang dahil may kailangan din siya. Hindi naman kasi talaga siya mabubuhay kung wala ito. That's enough, Lourdes. Sa kulungan ka na mabubulok. Galit na saad ni Zahid at sumenyas. Mabilis namang hinawakan ng pulis si Lourdes at panay ang pagpupumiglas nito. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako? Bakit akong uhulihin ninyo? Hindi ba't siyang sinabi ko magnanakaw? Ano ba? Tama na yun, ma'am. Kitang-kita na kayong may sala at sa kulungan na lang kayo magpaliwanag. Umalis na ang mga pulis kasama si Lourdes at Bella. Samantalang hindi makapaniwala si Natalia na nasa harapan na niya si Zahid. Kung hindi ito dumating, ay baka nakuha na siya ng mga pulis. Shh! Tahan. Hindi naman kita pababayaan, Natalia. Nakalimutan mo na ba na naghintay pa ako ng sagot mong oo? Pinunasan ni Zahid ang mga luha niya at hinampas-hampas ito sa dibdib. Hindi mo lamang takot ko, Zahid. Takot na takot ako dahil sa mga pulis na yun. Iyak niya at kumirot yun sa puso ni Zahid na makitang ganito ang sinapit ni Natalia at masama ang loob niya sa sarili niya na nalate siya. Sorry, hindi na ako malilate pa. Hindi na rin maulit to. Ngumiti si Natalia at niyakap si Zahid. Pumapayag na ako, Zahid. Pumapayag na akong pakasalan ka. Pumapayag ka na? Napatango na lang siya at nagulat nang buhatin siya nito at iniikot. Halos mapaiyak ang mga katulong na nasa likod nila at panay ang palakpak. Wala nang bawian, Natalia. Magiging misis na kita. Sabay halik nito sa pisngi niya. Hindi na nagdalawang isip pa si Natalia dahil feeling niya ay ito na ang tamang oras. Masayang-masaya siya kahit na kanina ay napuno ng takot at sakit ang puso niya. Ang mahalaga ay ikakasal na siya sa Arabong Pinoy na mahal niya. Taon ang lumipas matapos ang nangyaring paninisin ni Lourdes sa mansyon ni Zahid. Ngayon ay masaya si Natalia na nakasuot ng hijab, isang uri ng pantakip sa buhok, leeg at minsan ay hanggang malikat ng mga babae. Ngunit nakikita pa rin ang muka. Ano masasabi mo rito, mahal ko? Napatingin si Natalia sa asawa nang makita itong papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng trobe, isang mahabang damit na karaniwang suot ng mga lalaking Arabo at kadalasang kulay puti. Kinilig siya nang makita kung gaano ito kagwapo. Ganito pala ang feeling ng may isa kang gwapong Arabo. Ang ganda, para ako nasa palasyo. Hindi ka ba anak ng prinsipe? Ako, anak ng prinsipe. Tumango siya at tumawa si Zahid.
Hindi ba pwedeng mayaman lang ako? Mahal ko. Lahat ng nakikita mo rito ay pagmamayari mo. Sa'yo na lahat to. Hindi na sa akin. Napangiti siya at parang may kumikiliti sa kanya. Sila ngayon ay nasa Saudi Arabia kung saan nakatira ang mga magulang ni Zahid nung buhay pa. Ang tanging nandito na lang ay ang mga katulong at ang kapatid ng kanyang ama. Siya na ang namamahala at tunay na katuwang ni Zahid sa pagpapatakbo ng kanilang yaman. Dahil nga wala na parehas ang kanyang mga magulang, nagpursige si Zahid na maging mas mayaman pa para sa kinabukasan ng kanyang magiging pamilya. Kaso, kahit hindi na siya magpursige pa, ang yaman niya ay hindi matutumbasan. Tingnan mo nga ang lugar na to, Zahid. Matatawag mo bang normal na bahay to? Kailangan mo pang sumakay ng sasakyan para lang hindi ka mapagod papasok eh. Ang mansyon ni Zahid sa Saudi Arabia ay literal na parang asyenda sa sobrang laki. Puro kulay gold, brown, at puti lang ang makikita mo at sobrang linis. Habang ang mga katulong dito ay may proper uniform din. Lahat ng makikita mong tao sa mansyon na ito ay may kanya-kanyang kulay. Depende sa kung ano ang kanilang trabaho. Madali mong malalaman kung ito ba ay katulong, driver, hardinero o mga gwardya. Parang palasyong laki ng bahay mo. Sambit niya at kinurot siya nito sa pisngi. Bahay natin, Natalia. Hindi ko lang bahay to. Misis na kita, nakakalimutan mo ba? Nakalimutan mo na bang kinasal ka sa gwapong lalaki na to? Sabay turo ni Zahid sa sarili. Natawa siya nang maalala ang kasal nila nakaraang 6 na buwan na. Halos malula siya sa rami ng tao at sa dami ng regalo. Alahas, ginto, pera at mga mamahaling bagay. Kung hindi niya lang talaga alam na galante ang mga Arabo, ay baka tinanggihan niya ito. Sapagkat likas sa mga Arabong mayayaman na magbigay ng mga mamahaling gamit. Sir Zahid, someone is looking for you. Agad silang napalingon sa katulong nang magsalita ito. Nakabukas kasi ang pinto ng kwarto pero hindi ito pumasok. May bisita ka? Hindi ko rin alam. Takang napatayo si Zahid at hinalikan sa noo ang asawa. Babalik ako. Ngumiti si Natalia at tuluyang umalis ito. Sa kanyang pag-alis, maya-maya lang ay tinabad na siya at lumabas. Mag-iisang buwan na siya sa Saudi Arabia at hindi niya pa rin nalilibot ang buong mansyon nito na akala mo ay palasyo. Kulang na lang yata mabali ang aking paa sa laki ng bahay na to. Sino ba kasi nakaisip na gawin to? Panay ang reklamo ni Natalia habang siya ay naglalakad. Hanggang sa isang babae ang kanyang nakita na tila nahihirapan sa kanyang ginagawa. Agad niya itong nilapitan at napansin ang kanyang muka. Are you a Filipina? Agad napatingin sa kanyang babae at tumango-tango. Yes po. Nahihiyang saad nito. Huwag kang mag-alala. Pinay din ako. Talaga po? Nagliwanag bigla ang mga mata nito at natawa siya. Tinulungan niya itong pitasin ng mga bulaklak kahit na madumihan ang suot niya. Hindi na bago kay Natalia ang ganitong buhay dahil noon ay ganito rin siya. Kung hindi niya lang naging asawa si Zahid, siguradong katulong pa rin siya. Kaya malaki ang respeto niya sa lahat ng katulong at binibigyan ng ekstrang pahinga ang mga ito. Hindi po ba marurumihan ang suot niyo? Nag-aalalang saad ng babae. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, matulungan kita. Napansin niya na tila bago ang babae. Hindi ito nalalayo sa edad niya at napansin na nahihirapan ito sa pag-assemble ng bulaklak. Wala ba nagtuturo sa iyong gawin to? Meron po, kaso nahihiya rin ako eh. Nahihirapan at medyo hindi pa makasabay. Ngayon lang po ako sa Saudi at hindi po masyadong gamay ang salita. Marunong naman pero hindi po ganun kagaling. Paliwanag niya at agad naman siyang nakaisip ng paraan. Kung yan ang problema mo, matutulungan kita. Maraming Pinoy na nandito at doon kita ilalagay. Sasabihin ko kay Zahid. Napansin ni Natalia ang pagkunot ng noo ng dalaga at tila takang-taka. Si Sir Zahid po, yung amo nating mayaman. Close kayo. Zahid? Ulit niyang utal sa dalaga at sa kanya lang na-realize na bago nga pala ito rito. Napangiti siya ng konti at medyo natawa. Oo, close na close kami. Pabiro niya rito. Hala, napakaswerte niyo naman po at kaibigan yung amo natin. Napakabait niyong tunay. Ako nga pala si Ella. Natalia.
Simling sambit niya at tinanggap ang kamay nito at napuno na sila ng buhangin at masayang inaayos ang bulaklak. Samantalang panay naman ang hanap ni Zahid sa asawa at natatarantang hinanap ito. Kaya naman nang makita niya ito, ay agad niyang tinawag at laking gulat na makita ang itsura nito. Natalia! Napalingon si Natalia at Ella sa boses na narinig nila. Nginitian lang naman ito ni Natalia at sinenyasan ng asawa. Bakit ganyan ang itsura mo? Anong ginagawa mo? Nag-aalalang pinagpag ni Zahid ang suot ng asawa habang si Ella ay nagtataka. Kinakabahan din siya dahil nasa harapan niya si Zahid. Zahid naman, bakit ka ba sumisigaw? Nandito lang naman ako eh. Tinutulungan ko lang si Ella dahil bago siya at wala pang kilala. Dapat mo siyang ilagay sa mga Pilipinong mga nandito para may kausap siya. Kinindatan niya ang dalaga at gulat na napansin ang suot nito. Mas lalong nagulat si Natalia nang lumuhod ang dalaga at panay ang baw sa kanya. Nagawa pa nitong pagpagin ang suot niya. Naku po, hindi ko po alam na kayo ang asawa ni Sir Zahid. Pasensya na po kayo, madam. Hindi ko malang naisip. Naramihan ng Agad pinutol ni Natalia ang sasabihin nito at inilalayan na tumayo. Ngayon tuloy ay mas lalong dumami ang suot nito at papagpagin niya sana. Pero lumayo ng konti si Ella. Ako na po, madam. Patawarin niyo po ako at hindi ko malang naisip na asawa kayo ni Sir Zahid. Parang maiiyak pa ang dalaga. Pero nginitian niya lang ito. Hindi mahalaga sa akin ang suot ko, Ella. Ang mahalaga sa akin, matulungan kita. Pero asawa po kayo ni Sir Zahid. Nauutal na saad nito at tiningnan naman ni Natalia ang asawa. Ikaw kasi, natakot tuloy siya. Huwag kang mag-alala, okay? Okay lang talaga sa akin, Ella. At napansin niya ang kasama ni Zahid at nagulat siya. Ano ang ginagawa ng lalaking ito rito? Clint, anong ginagawa mo rito sa Saudi? Hindi siya makapaniwala na ang bisita ni Zahid ay si Clint. Ang huling kita niya rito ay nung kasal nila at nung first time niya tong makita sa shop niya sa Pilipinas. Mukhang gulat na gulat ka naman, Natalia. Hindi ba pwedeng pumunta lang ako rito kasi mayaman din naman ako? Mayabang na sambit ni Clint. Kahit kailan talaga ay hindi pa rin ito nagbabago. Tinawanan niya ito at sumanyas kay Ella at tuluyang umalis. Anong sadya mo? Bakit ka nandito? Bumisita lang daw siya dahil may event siyang pinuntahan dito. Ang yaman talaga. Kaso ang mahal mo magtinday eh. Sambit niya at kumunot ang noo ni Clint. Anong mahal? Ang mura na nga ng mga tinda ko eh. Kapag naaalala niya yung damit na suot niya last time, hindi niya masabing mura yun. Paano naging mura ang isang pirasong damit na 350,000? Tapos sobrang mahal pa ng sapatos niya. Sana hindi ka malugi. Aray, Zahid! Nawalan ng balanse si Natalia nang maramdaman niyang sumakit bigla ang tiyan o puso niya. Hindi malaman kung saang parte ang sumasakit, pero nanlambot siya. Buti na lang talaga at agad siyang nasalo ng asawa. Natalia, ano mo sakit? Hindi niya masabi kung ano, pero nanghina talaga siya ng maigi. Natandaan niya na kumain lang siya kagabi ng pinya at yogurt. Hindi niya alam kung sumakit ba yon dahil doon. Agad namang dinala si Natalia sa loob ng kwarto nila at inihiga. Medyo masakit pa rin ang tiyan niya at may ilang doktor ang pumasok sa loob. Please check her. Nanginginig na utos ni Zahid. Kumalma ka lang, Zahid. Baka may nakain lang si Natalia na hindi maganda kaya sumakit yung tiyan niya. Magiging okay rin ang lahat. Pagpapakalma ni Clint. Habang sinusuri ng doktor si Natalia, parang alam na nito kung bakit biglang sumakit ang kanyang puson. Napansin niya kasi na medyo kakaiba ang paghinga nito na para bang naghahabol. Pero normal lang naman at hindi napapansin. Lumipas ang ilang minuto at napangiti ang doktor. Sapagkat tama ang hilala niya, nabuntis ito at magkakaroon na sila ng bagong pagsisilbihan. What's wrong? Tanong ni Zahid at tumayo ang doktor. Congratulations, Sir Zahid. She's pregnant. But we'll need a few more check-ups to find out how long she's been pregnant. Pregnant? Yes, sir. Parang biglang nabuhayan si Natalia sa kanyang narinig. Normal lang kasi na makaramdam ka ng konting pain. Lalo na kung first time mo sa pagbubuntis. May ilan ba na hindi nakakaranas nun? Pero sa case si Natalia ay naranasan niya.
Kasabay nun ay ang pag-aalala niya na 2 months na pala siyang hindi nagkakaroon. Napahawak siya sa bibig at biglang naisip na buntis nga siya. Hindi nga pala ako nagkaroon ng 2 months, Zahid. Kuwento niya at nakatanggap siya ng yakap dito. Thank you, Natalia. Thank you. Masayang-masaya si Zahid sa nalaman niya. Kaya naman agad siyang nag-utos para maghanda ng marami at tawagin ng mga kaibigan na malapit sa kanya para ibalita ang pagbubuntis ni Natalia. Zahid naman, ang excited mo. Panay ang awat ni Natalia sa asawa. Pero hindi niya ito maaawat dahil nakapag-utos na siya. Agad siyang binuhat nito at inikot-ikot dahilan na magulat siya at mahiya. Ibaba mo naman ako, Zahid. Nakakahiya kay Clint. Narinig niyang tumawa si Clint at umiling-iling. You deserve to be happy. Normal lang na maging masaya sa ganitong klase ng sorpresa. Congratulations, Zahid. May anak ka na. Hindi maipinta ni Natalia ang saya na kanyang nararamdaman. Ang buong tao sa mansyon ay nagsasaya at mabilis itong naibalita sa lahat ng mga kasama. Narinig niyo yon? Buntis na raw si Madam Natalia. Oo nga, ano kayang anak nila? Babae kaya o lalaki? Kahit ano ay magiging masaya naman sila. Sumingit bigla si Ella sa usapan ng mga Pinoy na kasama niya. Napangiti siya dahil kahit bago lang siya rito, ay may naging kaibigan na siya. Tama ka, Ella. Halika tulungan mo kami. Magluluto tayo at siguradong mabubusog na naman tayo. Para pa naman laging fiesta sa mansyon na ito kahit nung walang okasyon. Napakaswerte lang natin at si Sir Zahid ang naging amo natin. Kanya-kanyang gawa ang mga katulong at agad din namang tumigil ang ilang hardinero para tumulong sa kusina. Ang maganda sa pamamahala ni Zahid sa bahay niya sa Saudi, lahat ng tao rito ay pantay-pantay. Lalo na nang makilala niya si Natalia dahil naging katulong niya rin ito bago maging misis niya. Kaya naging malapit siya at nabago ang kanyang patakaran sa loob ng bahay. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Bulong ni Zahid at maluha-luha ang mata nito. Lalo na ako, Zahid. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Ako na ata ang pinakamasayang babae sa mundo. Hindi kita iiwanan. Habang buhay mo na ako magiging asawa. Humalakak si Natalia at hinawakan ng tiyan. Lumipas ang ilang oras, sila ay naglakad na punta sa balcony ng kanilang kwarto. Yon ang sentro ng gitna ng bahay na ito. Sa kanilang paglabas, hindi maiwasan ni Natalia ang maiyak. Nagtipon-tipon lahat ng bisita at masayang kumakain. Mabuhay ang bagong tagapamahala! Mabuhay! Yun ang sigaw ng mga tao at masayang hinalikan ni Zahid ang asawa sa lahat ng naririto at napuno ng palakpakan ang buong mansyon na ito. Ang singsing na sinauli ni Natalia ang siya naging daan para maikasal sa amo niyang Arabo. Minsan, sa buhay natin, hindi lahat ng taong binababa ay mas lalong binababa. Kapag nakitaan ka ng mabuti, ay siya kang itataas. Panatilihing gumawa ng mabuti sapagkat ang biyaya ay darating din. Wakas.